Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. And diary entry number 1057. Up to now, Jesus has been bringing me to know about and to have a presentiment of this grace. But today He granted it to me. I would not even dare to dream about it. My heart is in ceaseless ecstasy as it were, although outwardly nothing disturbs my contacts with my neighbor or my attending to various matters. Nothing is capable of interrupting my ecstasy, nor can anyone suspect it, because I have asked God to protect me from detection by people. And together with His grace, there entered my soul a whole ocean of light, enabling me to understand God and myself. Amazement overwhelms me entirely and leads me as if into a new ecstasy, aroused by the fact that God has deigned to descend to me, who am so little. Magpahanggang ngayon, ipinapahintulot ni Jesus na mabatid ko at magkaroon ng kaalaman ng biyayang ito. Ngunit ngayon ay pinagkaloob niya ito sa akin. Hindi ako maglalakas loob na managinip tungkol dito. Ang puso ko ay nasa walang tigil na kasiyahan. Kumbaga bagaman sa panlabas ay walang nakagagambala sa aking pakikipag-ugnayan sa aking kapwa o sa aking pagdalo sa iba't ibang bagay. Walang makagagambala sa aking lubos na kaligayahan at wala ninuman ang maghihinala dito. Dahil hiniling ko sa Diyos na protektahan ako mula sa pagtuklas ng mga tao. At kasama ng biyayang ito, pumasok sa aking kaluluwa ang isang buong karagatan ng liwanag na nagpapahintulot sa akin na maunawaan ng Diyos at ang aking sarili. Ang pagkamangha ay lubusang bumalot sa akin at umakay sa akin na parabang sa isang bagong lubos na kaligayahan na napukaw ng katotohanan na ang Diyos ay nagpasya na bumaba sa akin na isang abang katulad ko. Imagine having a special relationship with Jesus. So this is mystical, no? Pag sinabing mystical, yung hindi karaniwang nagaganap sa isang tao. Isang special na karanasan sa ating Panginoon at an experience that is reserved for only a few. So, mga bagay na hindi ka panipaniwala. At kapag halimbawa ngayon, sinabi ko sa inyo na, ay, nakakausap ko si Jesus, uy, nararamdaman ko ang sakit ng pagpapakasakit ni Jesus sa aking katawan, na para bang ako'y tinutusok at pinapako din. Uy, nakarating ako doon sa isang napakainit na lugar na tinatawag nilang impyerno. Nakarating ako sa purgatorio, nakarating ako sa trono ng Diyos. So these are mystical experiences na kung sasabihin ko sa inyo ngayon na nagaganap sa akin, walang maniniwala, pagtatawanan ako at kukutsain ganon. But these things happened to Faustina. Hindi natin alam. It's a private revelation. Ang tawag dito, private revelation. Siya lang nakakaalam ng tunay na ganap. Sinulat niya sa kanyang diary ang mga bagay na ito. Pero ganun pa man, siya pa rin ang siya lang. Kasi ang naka-witness naman siya lang. Although may mga instances na halimbawa, nakikita siya ng nurse or ng kapwa niya madre or ni Father Michael, may mga nakakita sa kanya ng kanyang mga special spiritual experiences pero hindi nila alam kung ano ang tunay na nagaganap. Nakita lang nila na she was deep into meditation, ganun.
But the actual experience, they would not know. They did not know. So, paano lang natin nalaman? Sinulat niya sa kanyang diary at nababasa natin ngayon. So, imagine niyo na at this moment, halimbawa na naranasan yan ni Faustina at sinabi yan sa atin, walang maniniwala. Kung merong mong maniniwala, di syempre si Father Michael. Kasi for a long time, sa kanya nagsasabi si Faustina ng mga extraordinary experiences niya. Pero maraming mga santo ang nakaranas nito. Marami ang nakapagpatotoo nito. Yun nga lang, ito ay isang bagay na dahil hindi naman karaniwan, kahit ang simbahan ay hindi agad-agad kang paniniwalaan. Hindi yan agad-agad na sasabihin na or ipopromote or i-confirm ng simbahan. Siyempre, maingat din ang ating simbahan sa mga ganito sapagkat ang ating simbahan hindi naman yan ganap din na nakakakita ng buong mga pangyayari, lalo na yung mga mystical experiences. Kasi mga tao din, binubuo rin ito ng mga tao na kahit mo pa sabihin cardinals or archbishop, ganun, hindi naman din sila lahat ay umaabot sa mga ganitong karanasan. So si Faustina, halimbawa, ordinaryong mother lang yan. Hindi yan mother superior, hindi yan, walang key position in the church, wala sa hierarchy. Technically, in the spiritual level, mas matas ang kanyang spiritualidad kaysa sa kanyang mga superiors. But she remained an ordinary nun. Sabi nga, di ba? Isang maliit na katulad ko, who am so little. Kasi ganun lang talaga ang Panginoon. Ang pipiliin niya yung mga ordinaryo lang. Look at the apparitions of the Virgin Mary. Kanina ba siya nagpapakita doon sa mga ordinaryo lang, yung mababa ang kalooban at karaniwan, di ba, mga bata. Kasi itong mga bata ay wala namang masyado pang mga kasalanan. So there is purity na nanatili pa yung kadalisayan, no? The purity of their heart. So, hindi yan magpapakita sa isang napakatalinong tao or isang very popular person. Mapapansin nyo, hindi po. No? Kahit si Jesus bilang isang sacred heart, no? Dun sa kanyang pagpapakita sa kauna-unahang no, pagkakataon, yung apparition niya kay Mary Margaret, hindi naman siya isang ordinaryo rin lang na madre. No special or no hierarchical position in the convent. Ordinary. Kaya hindi siya madaling, nung ipinapaliwanag yan, hindi ito madaling tinanggap sapagkat this needs verification. And how do we verify these things? Eh di, syempre ang hirap din. Even the church would have difficulty verifying this because ordinarily they do not experience this even if they are in the hierarchical position, nasa matataas na position, because again this is not available instantly or automatically. No, kahit na nag-ascend ka, kahit na ikaw ay na-promote sa pinakamataas, even the Pope, no, yan ay pinakamataas na posisyon in our church, no. Hindi ito mangangahulugan na bilang isang papa ay meron ka na ring extraordinary experience, no? Hindi yun automatic, no? The soul has to earn this privilege. It is a privilege. I-earn this. Hindi ito basta-basta na ibibigay sa isang kaluluwa. The soul has to work for this. Kailangan niyang trabahuhin para maabot niya ang ganitong level. So, kung ordinary soul na pahataw-hataw lang sa gilid ng kalsada, no, hindi yan magkakaroon ng ganitong karanasan. Kasi hindi abot
ng kanyang unang-una ng kanyang spiritual na antas. No? Kanya inaabot. Siyempre, kung wala naman siyang pakialam sa Diyos, kung wala man lang siyang spirituality, paano ito mangyayari sa kanya? No? So, in special cases, like again, yung sinabi ko kahapon about Saint Paul, has been persecuting the Christians. No? Pero, meron namang inabot na level ng kakayahan, skills, at knowledge. No? Si Pablo. Isang special na katangian na ginamit ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. No? Halimbawa, kung ikaw ay wala naman pakialam talaga at ikaw ay nagtitinda lang ng kung ano sa gilid, hindi ka nananalangin sa Panginoon at wala kang kahit yung intellectual capacity mo ay hindi umaabot sa isang, yung kumbaga napakababa, no? Hindi, mas palamang na hindi ka piliin ng Panginoon kasi papaano mo ipapalaganap ang pananampalataya unang-una kung wala kang passion, no? Wala kang sapat na kaalaman at kakayahan para magpalaganap nito. Now, of course, the Lord can transform you, pero very rare ang mga ganong cases. Yung instant conversion ng mga ordinaryong mga tao. So we really have to earn this. Now, when Faustina reached this level, ang sabi lang niya sa Panginoon, itago siya. No? Kasi syempre, it's a mystical experience. Halimbawa, you are meditating in your room. You would not want someone to be knocking on your door and ask you things while you're in the process of meditating. No? Madalas yan sa akin nangyayari. I-announce ko muna pag ako'y mananalangin. I-announce ko yan sa bahay. Pag may naghanap sa akin, hindi ako maaaring istorbohin. Kasi minsan nga, pag hindi kayo na-announce, tapos nagdadasal ako sa kwarto, kakatok, ate, may naghahanap sa'yo. Yung ganun. So, nasa gitna ka, halimbawa ng kasarapan sa pagtulog, parang ganun. Kasarapan ng pagtulog, istorbohin ka, uy, may naghahanap sa'yo, ganun. It's like also praying. Katulad din ng pagdadasal. When you're so intimately communicating or having conversation with the Lord, no, kaya lalo pa kung todo emote ka pa, no? Kung may mga hinihiling ka pa sa Panginoon, tapos may kakatok sa'yo, uy, gising na, may ganyan, no? So, hindi mo gugustuhin, yung parang nagugulat ka. So, yan yung hiniling ni Faustina sa Panginoon na during her mystical experiences, ecstatic, di ba? Nasa, siya, cloud nine, tapos iistorbohin ka. So, the Lord, Faustina asked specifically to the Lord that no one disturbs her. Na kahit yung kanyang mga ordinary tasks and relationship with people, hindi nagiging dahilan para magambala siya, no? Or para makasagabal sa kanya. So, gagawin muna niya. Halimbawa, kailangan niya maglinis kasi may mga tasks siya sa kumbento, no? Kailangan niya munang maglinis ito, kailangan niya munang gawin yon or magtanim or ganiting, magdidig ng halaman. Gagawin niya muna yon bago niya gawin ang lahat. At pag natapos na yon, tsaka siya mananalangin. Wala nang hilingin niya, Lord, let me be alone with you. Parang ganon. And the angels will be guarding her as she does the prayer, no? Kung ano man ang gagawin niya. Merong hindi nakikita, the invisible partners or guardians, no? Ng na nandun sa pintuan at sinisigurado na walang makakaabala. So it's a special grace also from the Lord to protect her from all those things. Kasi halimbawa, no, yung experience niya na pupunta siya sa trono ng Panginoon. So she would be leaving her physical body kasi hindi naman niya pwedeng dalhin yung katawan niya doon sa trono o harap ng Panginoon. So may iwan ang kanyang katawang lupa at ang kanyang kaluluwa ay maglalakbay. And someone, quote-unquote, no, someone has to guard the physical body. Kailangan may magbantay sa kanyang katawan habang wala ang kanyang kaluluwa at abala sa pakikipagtalastasan kay Jesus.
Na parang napaka pakinggan nito, no? Parang nangyayari yun. Posible pala yun. So it is possible. And Faustina, thanks to the guidance of the Holy Spirit and thanks to the inspiration from the Lord Jesus, ang mga bagay na ito na nakasulat sa kanyang diary ay kinilala, verify, kasi kung hindi malalabas ang diary nito. So, kaya ganun po katagal ang proseso ng pagiging santo ni Faustina. Kasi nga, these are unbelievable things. Hindi yan pwedeng basta-basta tanggapin at ipalaganap ng simbahan. But thanks again to the inspiration of Jesus and the guidance of the Holy Spirit, what she had written in her diary, such as this, has been recognized as this private revelation has been recognized.